Okay, this time nandito naman tayo sa Balele Health Center at dito sa may multi-purpose area at dito sa may opisina ng senior citizen sa dakong ito, kung saan narito ngayon sa kasalukuyan ang mga city engineers ng ating city planning and services. Ayan, alam niyo kung bakit? Kasi nga ay pinaplano na at sinusukat na nga ang area na ito kung saan ire-reconstruct or i-upgrade natin ang mga building na ito, ang Balele Health Center, ang opisina ng PWD, ang opisina ng senior citizen, at ang multi-purpose building. Itong area na ito na hanggang dulo nakikita nyo sa kasalukuyan ay sinusukat na at pinaplano na sa pangunguna ni Kapitan at ng mga city engineers na ito ay mas lalong i-upgrade or pagandahin ang mga building at paluangin at ididikit na nga dyan sa may pader na yan upang mas maluang ang datingan at hindi yung kagaya dati na parang pagtag-ulan tayo dyan pupunta sobrang maputik at maulan. So diyan, pagpasok natin, meron ng isang one door policy na magkakaroon ng ugnayan hanggang sa dulo na hindi na tayo halos mauulanan or whatever. Yan ang iniisip ko Ewan ko kung yun nga matutupad, no? Kasi wish ko lang na talagang gano'n na nga mangyari. Kasi nga, pag pumupunta tayo sa senior office, na ang latiti, ang daming putik, ang daming baha, kung yan i-renovate na mas maganda at mas ma-upgrade ng mas magandang building, di wow, di ba? Kaya natutuwa ako at kahit papaano naisipan ito ng ating sanggunian sa pamumuno ni Kapitan na magkaroon ng kaliwanagan ang areang ito na kumbaga wala mang nagbumukahi ay kung makikita ninyo ang area na ito ay mababakas nyo or mabubuksan na yung diwa sa mga bagay na ito, no? Bakit hindi natin i-upgrade kaya ari? Ano kaya kung ari ganoon ganare? Ano kaya kung ari dapat iganoon ganare, di ba? So nag-uugnay din sa diwa ng ating iniisip pare-pareho na mas maganda siguro kung yan ay malalagyan ng isang one building policy o yung tinatawag na, ano po inaasahan natin mga isang style. Yun na mag-uugnay hanggang sa dulo from Balele Health Center office to PWD office to senior citizens office to multi-purpose building hanggang sa dulo sa may harap ng Apolonio Lirio National High School. Bonggang-bongga ang ating iniisip at sana'y ganun na nga, ano? So matalino naman siguro ang ating mga city engineers at ang pagpaplano nila ay talagang talagang pinagsisikapan nilang mas mabuti ang kanilang plano o ang kanilang mukhahi para at mga ideya sa building na gagawin na yan. So manapay sana'y matupad nga ang ating mga hinaing at ang ating mga pangarap na magkaroon ng isang mas progresibong Balele Health Center, PWD Office, Senior Citizens Office at multi-purpose building sa area na yan na iniisip natin sana'y gumanda nga ang area na yan sa lalong madaling panahon. So habang tag-araw pa ay pinaplano na nga na yan isimulan or kung kailan man yan masimulan ay at least kahit papaano kumbaga sa paggagawa ng walis ay meron ng tingting na pagbabigis-bigis na lang upang mabuo ang isang walis, di ba? So gets niyo yung point ko, ha? At sinundan nga natin si Kapitan dahil lang yung mga tawag dito, mga hollow boys na yan na ini-instruct niya this morning kung ano ang dapat gawin doon sa mga naiwanan pa natin mga project na under finishing pa, ika nga. So maraming inaasikaso ang ating pamunuan ng sanggunian sa pangunguna ni Kapitan sa mga bagay na infrastruktura at mga proyektong pang kabuhayan ng ating barangay livelihood project in everything, ang recreation area, tapos na ang oval, ang maraming project na natatapos at gusto niya ay maging maayos bago siya umalis at kung sakali siya ay magretiro na sa kanyang trabaho, although na siya naman itatakbo pa bilang kapitan ng barangay, pero gusto niya ay may maiwanan siyang isang legasiya na papapakinabangan ng mga Balileño at ng mga gagiging halimbawa ng mga susunod pang lahi ang ating pamunuan dito sa ating barangay. So sa kasalukuyan nga ay pinaplano at tinatapos na nga itong planong ito upang masimulan na sa lalong madaling panahon at mamaya nga idadako na tayo silangan
para sa pagkakuha naman ng coverage doon sa drainage system, doon sa may Labak store area kung saan iyon ay minumungkahi ng karamihan doon na yun na dapat na pag-ukulan ng pansin din ng ating barangay para pag may baha at tag-ulan at bagyo ay hindi magkaroon ng what we call this baha at malaking disturbo or pamuhayan ng mga lamok yung area na yan na pinuntahan nga natin today. At ito na nga sa vlog na ito ay sesentrohin din natin ang ating pansin ang area ngayon kasama ng ating mga city engineer's office at ni Kapitan ni Konsehal Puli at ni Konsehal Luz na nakita ko nga riyan. At sinundan natin diyan at siyempre nagkumuha ako ng mga reports para sa ating zone 1 to 7 what we call this clearing photos or report para sa ating mga drainage what we call this road clearing project. So this time pinapasok natin ang area na sa may Labak store sa may kina dyan, sa kapatid ni Doming Malabanan at nakita nga natin diyan ang ating konsehal, dalawang konsehal at si Kapitan na talagang yan ay tatarbohin ng ating sangguniang barangay sa panguna ni Kapitan na kailangan niya na matapos din sa lalong madaling panahon. At ito nga, dahil tag-araw nga in summertime, so this was the right time para ma-check natin yung ating mga susunod na projects at nabibilang na nga sa linya excuse me, ng mga proyektong ating sasagawa. Ayan, drainage system na yan dyan sa may Labak store. At yung area na yan ay talagang pagpupunyagian nating maiayos sa lalong madaling panahon. Ayan, Labak na yan. Dahil iyan ay nagiging sentro ng baha kapag tag-ulan at hindi na maintindihan at hindi na makamaya kung paano gagawin ang pinakamagandang paraan upang mapadaloy ng ayos ang mga baha na dumadaan din lalo na pag malakas ang ulan at sunod-sunod ang ulan lalo na kaya rainy season. Alam niyo naman pag umulan sa atin ay dire-diretso at talagang sunod-sunod. So kailangan malagyan at masolusyonan nautal na ako sa haba ng report, di ba? So yung kanal na yan ay talagang kailangan nating ay maiayos sa lalong madaling panahon habang tag-araw pa at ma-aksyonan na sa lalong madaling panahon para yung mga concern ng ating mga kabarangay na ay nagsasuggest at nagmumungkahi na ganito ang gawin diyan ay mabigyan natin ng tugon at nang wala nang masabi sila sa ating sangguniang barangay. Although may mga pagkukulang pa rin tayo kahit konti, pero nobody's perfect, ika nga. Lahat ay may pagkukulang. At kayo man din ay may pagkukulang din sa ating sanggunian. Yung pangunawa ninyo ay hinihingi namin. And thank you so much for watching. Asana'y palagi tayong magkaisa at magtulong-tulong para sa kaunlad ng ating sanggunian. Hindi lamang ng sanggunian at ng ating buong pamayanan. Thank you for watching.